Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Meralco muling nagbabala sa ng rotational brownout kapag hindi inalis ang TRO laban sa power rate hike. Nasikor pumalag sa pananakot ng Meralco sa publiko. Kaya yan ang halatang pananakot at baka bumalik sa kanila yan. Hindi tama yung ganyang mga paliwanag nila. Paghigpit ng Hong Kong sa visa ng mga Philippine officials umpisa na ngayon. Manila Mayor Joseph Estrada walang balak magpapigil sa paghingi ng sorry sa Hong Kong government. Davidson Bangayan pasok sa kasong economic sabotage. 120,000 na Pilipino namamatay bawat taon dahil sa maling lifestyle. Balitang negosyo, deadline para sa pagsusumite ng bid proposal sa IT system project ng LTO. Pinalawig pa. At iba yung dagat, government offices ipapa-shutdown na mga lista sa Thailand. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Umaga ng Miyerkules na ngayon, February 5, 2014. Ito mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DWSR 94.1 RMN Daet, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXMY 729 RMN Cotabato. Live pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Live rin sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Nagbabalaho ang Meralco na posibleng mauwi sa rotational brownout kapag nagmatigas ang Korte Suprema na alisin ang ipinataw na temporary restraining order sa 4 na piso 15 sentimos na kada kilowatt hour na power rate hike. Bukod dito ay kay Attorney Victor Lazatin, abogado ho ng Meralco, tiyak na magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa kapag natuloy pa rin ang rotational brownout. Paliwanag ni Lazatin, nahadlangan kasi ng TRO ang delivery ng fuel sa mga generation company na magiging dahilan daw para mahinto ang delivery ng kuryente sa Meralco. Isa pa niya, inaasahan na nilang tataas ang demand ng kuryente dahil malapit na ang summer season ng tag-init. Anya'y sinabihan na rin anya ang mga maestrado na kung hindi aalisin ang TRO, ay isama na rin dito ang mga generation company para mapigilan ng mga ito sa pagpapataw ng mas mataas na generation cost. Matatandaan na mismo ang National Grid Corporation of the Philippines at Wholesale Electricity Spot Market ang nagsabing hindi sila sakop ng TRO ng Korte Suprema. Pumalag si Nasicor President Pete Ilagan sa pananakot ng Meralco sa taong bayan na magpapatupad ito ng rotational brownout kapag hindi inalis ng Korte Suprema ang ipinataw na TRO laban sa 4 pesos and 15 centavos kada kilowatt hour na power rate hike. Sa interview ng RMN kay Ilagan, sinabi nito na hindi tama na takutin ang publiko para lamang makumbinsi ang Supreme Court na alisin ang hadlang para matuloy ang kinakasa nila na dagdag singil sa kuryente.
Unang-una yung nagsusupply sa atin ng kuryente. Ang Meralco yan ay regulated. May mandato sila na kailangan i-ensure nila na bigyan tayo ng kuryente sa way na adequate, reliable, secure, at saka affordable. At ganun din naman yung pinagkukunan nila ng kuryente, ang mga GENCOs, yan ay regulated pa rin as far as they're supplying the captive market. Pero sa atin, regulated pa yan at tayo ay talagang pinaproteksyonan sapagkat serbisyo publiko ang ginagawa ng dalawang yan. Kaya hindi po pwedeng ginagawa nilang halatang pananakot. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang ikinakatwiran ng Meralco na kailangan nila magtaas ng singil dahil sa papalapit na panahon ng tag-init. Nanindigan si Manila Mayor Joseph Estrada na itutuloy pa rin niya ang paghingi ng sorry sa Hong Kong government sa kabila ng pagmamatigas ng Malacanang dito. Ayon kay Estrada, gagawin niya ito alang-alang sa mahigit sa 160,000 mga overseas Filipino workers na nasa Hong Kong na nagpapahirap na magtrabaho o nagpapakahirap na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Anya, hindi lang naman ang kapakanan ng mga Hong Kong nationals na bumibisita dito sa Pilipinas ang pinoprotektahan niya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga OFW sa Hong Kong. Matandadaang mismong si Pangulong Noynoy Aquino na mismong nagsabi na hindi siya hihingi ng sorry o paumanhin sa pamahalaan ng Hong Kong sa kabila ng nangyaring Manila hostage drama sa Quirino Grandstand na ikinasuwi ng 8 nitong kababayan. Mapasok po sa smuggling at economic sabotage ang kaso ni Davidson Bangayan, also known as David Tan. Yan ang sinabi ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos bilang reaksyon sa nataktang paghahain ng Senado ng kasong perjury ngayong linggo laban kay Bangayan dahil sa pagsisinungaling nito sa harap ng mga senador. Ayon kay Marcos, kahit hindi natapusin ang pagdinig, pwede lang kasuhan si Bangayan dahil sa dami ng ebidensya laban dito. Hindi na niya kailangan pang hintayin din ng DOJ ang magiging rekomendasyon ng komite tungkol sa nabanggit na anomalya dahil maging ang ahensya ay mayroon na rin sapat na batayan para isulong ang kaso. Asahan pa rin ang magandang panahon ngayong Miyerkules na ito sa bansahon natin. Sabi ho ng Pag-asa ay walang umaligid ho na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil na rin sa easterlies o hangin mula ho sa Pasipiko. Dahil sa umiral pa rin na dulong hilagang Luzon ang amihan na o northeast monsoon, makakaasa pa rin ang pulupulong pagulan sa northern Luzon, habang pulupulong pagkidlat pagkulog naman ang mararanasan sa dalalayong bahagi ng bansa. Patuloy pa rin nakataas ang gale warning sa mga karagatan ng extreme northern Luzon, pero inaasang tuloy ang pagbabalik ng epekto ng amihan sa Metro Manila ngayong Huwebes na maaring umabot naman sa southern Luzon at eastern Visayas sa mga susunod na araw. Tinatay ang 120,000 na mga Pilipino na mamatay bawat taon dahil sa mga lifestyle-related diseases. Yan ang binabala ng Department of Health. Kung kaya't payo niya sa publiko, galaw-galaw din pag may time. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, may iwasang magkaroon ng cardiovascular disease, stroke, hypertension, kidney problems at diabetes kapag iniingatan ng bawat isa siyempre ang kanilang kalusugan. Kabilang na po rito ang pagkain niya ng masusustansya, pag-iwas sa bisyo at regular na pag-exercise. Bukod dito ay pabata rin na nagkakaroon ng mga nabanggit na sakit. Kaya naman habang bata pa ay dapat maging conscious na sa pagpili ng tamang pagkain at pagiging aktibo. Anya, mga magulang ang dapat na maging ehemplo ng mga bata para sa mas healthy lifestyle. Itinanggi ni National Food Authority Administrator Orlan Calayag na kilala niya si Davidson Bangayan. Ito ang iginit ni Calayag sa pagharap niya sa pinagsamang pagdinig ng House Committee on Agriculture at Food and Security. Ayon kay Calayag, wala silang inilalabas na import permit sa animang grupo na konektado kay Bangayan. Gayunman, inamin pa rin ito na kinumpirma ni Bangayan na sa nakalipas na pagiging o na pagdinig ng Senado na konektado ito sa Starcraft na nagkataon namang nakakuha ng import permit mula sa NFA. Pero nanindigan pa rin itong hindi niya nakatransaksyon si Bangayan. Target na pagiging rice sufficient ng bansa, imposible pang makamit. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Report!
Naniniwala si Committee on Public Works Chairman Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malayo pa sa katotohanan para maging rice sufficient ang bansa. Ang pahayag ni Marcos ay makaraang lumabas sa pagdinig na 3.1 milyon na ektarya sa buong bansa ang kailangang magkaroon ng irigasyon o patubig. Pero ayon kay National Irrigation Administration o NIA Manager for Operation Efren Roquiza, sa ngayon 1.7 hectares pa lamang ang irrigated. Ang kalahating milyong ektarya anya dito ay nangangailangang isailalim pa sa rehabilitasyon at yan ay bukod pa dun sa mahigit 500 ektaryang irigasyon na sinira naman ng Super Typhoon Yolanda. Sa ngayon, naglaan na daw ang pamahalaan ng 21 billion pesos para sa construction lamang ng 41 hectares irrigation. 150 million dito ay nakalaan para sa mga nasira ng Yolanda at ang nalalabing mahigit 400 million pesos ay para sa iba pang irigasyon na nangangailangan ng rehabilitasyon. Pero ayon kay Roquiza, sa Yolanda pa lamang mangangailangan na sila ng 894 million pesos. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Argument. 500 pabahay para sa mga tagapalo Leyte ibibigay ng isang Filipino-Chinese group. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. Report! Sasaksihan ngayong araw na ito ni Pangulong Noynoy Aquino sa Palasyo ng Malacanang ang signing ceremonies ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Provincial Government ng Leyte at ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Nakapaloob sa nasabing kasunduan ang pagbuo ng 500 bahay na ilalagay sa 5 ektaryang lupain sa Barangay Parayong, Palo, Leyte na nagkakahalaga ng 40 milyong piso kung saan 500 pamilya din ang mabebenepisyuhan. Papangalanan namang Filipino-Chinese Friendship Village ang nasabing lugar. Magtatayo din ang FFCCCII sa ilalim ng Barrio Schools Program ng 5 units ng Barrio Schools na katumbas ng 10 classrooms na nagkakahalaga naman ng 2 milyong piso. Dadalo sa nasabing aktibidad ang gobernador ng lalawigan ng Leyte na si Governor Dominic Petilla na kapatid ni Energy Secretary Jericho Petilla sa signing ceremony, pati na rin ang presidente ng FFCCCII na si Dr. Alfonso C. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Direktang suporta ni Pinoy sa FOI Bill hihilingin. Kasama natin sa balita, Conde Batak. Report! Balak ng mga may akda ng Freedom of Information Bill na hingiin ang direktang suporta ni Pangulong Aquino sa FOI Bill para mas garantisadong makapagtibay ito ngayong 16th Congress. Ayon kay Dinagat Island Representative Arlene Casabag-Aw, bubuo muna sila ng consolidated version ng FOI Bill na maaaring pumasa sa panlasa ng Pangulo. Sa kanila ito ipipresenta sa punong ehekutibo. Naniniwala naman si Bag-Aw na hindi nila kaaway o kasamingat ang Pangulo sa pagtutulak ng FOI Bill, kundi baka naging kailangan ito ng katanggap-tanggap na bersyon. Hindi na nababahala mga FOI proponents sa pahayag ni Speaker Feliciano Del Monte Jr. na mas prioridad nito ang charter change kumpara sa FOI Bill. Sinabi naman ni Parehas si Representative Gustavo Tambunting na hindi naman kumikilos sa Del Monte para antalain ang proseso sa FOI at hindi rin ito kinakausap ang mga FOI proponents para bigyang daan muna ang tsa-tsa. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. MMDA umapela sa billboard owners na makiisa sa kanilang kampanya laban sa sexy ads. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. Report! Hindi lamang ang mga sexy na larawan sa billboards ang babantayan ng MMDA, maging ang mga salita sa billboards na maaaring makaagaw sa atensyon ng mga motorista ay babantayan din ng MMDA. Naniniwala kasi ang ahensya na ang mga nakaka-attract na billboards ay mapanganib at maaaring pagmula ng aksidente sa kalsada. Umapila naman ng MMDA sa advertisers na makiisa sa kanilang kampanya sa harap ng pagpapatuloy ng crackdown laban sa sexy billboards. Kasama mo sa MMDA, Joyce Adra, Tatak RM. Mga empleyado po ng slaughterhouse sa Puerto Princesa nagwelga. Mga negosyante at mamimili sa lungsod apektado. Kasama natin sa balita live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. Report! Ginagawa malaking bahagi ng meat vendors dito sa lungsod ng Puerto Princesa na malaki ang kanilang kalugihan sa kita. Ito'y matapos na magwelga ang mga empleyado ng slaughterhouse kahapon na.
dahil dito walang lumabas sa supply ng mga karne kahapon sa mga palengke dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa hindi pagpasok ng mga matandero sa slaughterhouse. Samantala, apektado naman ang mga hotel, restaurant at ilang pa mga mamimili ng karne sa nasabing pangyayari. Sa investigasyon, lumalabas na kawalan ng sapat na sahod na tuloy-tuloy na pagtaltas ng SSS, PhilHealth at pag-ibig contribution sa kanilang sweldo. Pero nadiskubre na mga ito na wala silang registration sa nasabing mga opisina. Ang palengke sa Puerto Princesa City ay sumasailalim sa pangangalaga ng isang pribadong kumpanya na Arisa Cruz Corporation. Dahil dito kagad ay pinatawag ng mga city officials ang pamunuan ng nasabing pribadong kumpanya na kalaunan ay nagkasundo rin ang magkabilang panig at ang mga empleyado sa ngayon ay ibinalik na sa operasyon ang pagkatay ng mga hayop sa slaughterhouse dito sa Puerto Princesa at inaasa magkakaroon na ulit ng supply ng mga karne sa mga palengke. Para sa DCXL 558, kasama mo sa Armen Palawan, sa Elisabando. Tapak, Armen. Radyo mo, nationwide. RMN News Negosyo. I-extend ng Department of Transportation and Communications ang deadline na submission ng bid proposal para sa 3.44 billion pesos Land Transportation Office o LTO Information Technology System Project. Iuusog po ang deadline mula February 18 hanggang March 19 para mabigyan ang mga bidders sa mas mahabang oras at panahon upang pagplano ang maigi ang kanilang mga proposals. Layo ng LTO IT System Project na magkaroon ng customization, supply, delivery, installation, implementation at maintenance sa Information at Communications Technology System ng DOTC. Ang mananalong bidder ay sila rin mag-ooperate at mag-maintain ng LTO IT Service Delivery. RMN News Abroad. Patuloy pa rin na nagmamatigas ang Thailand protesters matapos ng eleksyon doon. Ay kay anti-government protest leader Suthep Thaugsuban, pipilitin nilang pabagsakin ang gobyerno sa pamumuno ni Prime Minister Yingluck Shinawatra. Ipasa-shutdown ng mga protesters sa mga government offices hanggat hindi daw nadidinig ang kanilang panig. Ikayatin umano ng grupo na huwag papasukin ng mga government employees dahil sa nasabing motibo. Mga kasama sa buong kapuluan live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Yan po narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Miyerkules, February 5, 2014. Sa mga taga-Cagayan de Oro, susunod na po dyan sila kasamang Michelle Mesias at Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Of course, thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Ito pa rin yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radio mo, nationwide. Via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News nationwide. The standard time in the country, mga kasama, tatak alas 7:16 ng umaga. RMN.